The nation of the Philippines needs someone who will stand up for what is right and someone who will fight for this generation and for the generations to come. Fighting in a battle alone is never easy, but fighting with a team ensures victory and conquest. It is the perfect time to rise up for our beloved country and pour out compassion to our fellow Filipinos to ensure that our country will still be a better place to live in and to disrupt the trend that the world is trying to impose. It's time to influence the nation of the Philippines with the influence of heaven. It is time to open the eyes of every Filipino citizen that God is the main solution to every problem that arises. Ang mga taga-G12, ang mandate nyo ngayon is not just to believe God. Your mandate is to take over the land. Through your influence, through your good works, through your love, and through a true expression of kingdom influence. Discover your life's purpose, receive healing and restoration, and bring hope to the lives of other people. Receive clear vision for yourself, your family, and our beloved country. With one heart and one soul, join us and let us all together create history for year 2020 Cell Miracle Catch, happening at Quirino Grandstand, Rizal Park, Manila. Calling all the mighty men that are after God's own heart. 2020 is our year as we gather as one body of Christ in declaring that true men love God and abide in His word. Mark your calendar this February 25, 2020, because it is now clear that we will be having our G12 Philippines Men's Conference. The vision is clear, that God has called us as leaders, not just for our families, but as leaders of our fellow men, embracing a God-fearing generation. Make a stand in following the right way of being a man as we follow the ways of Jesus. Rally every man as we make it clear that our focus is to make every man start up in living their lives in Jesus. Again, see you, fellow men of God, on February 25, 2020. And make sure no man is left behind. More details to follow, so make sure to stay updated with our social media accounts.
Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Morning po sa lahat. Magandang umaga po and happy Sunday. Today, we will worship the Lord together sa atin pong mga tahanan. No? And then I know na nakaabang na po ang lahat dyan. I invite niyo po lahat ng inyong mga mahal sa buhay, no, na tayo po ay magpuri sa Panginoon, tayo po ay makinig ng salita niya sa umagang ito. At salamat po sa inyong paghihintay, salamat din po sa inyong pag-aabang, and we know na si Lord ay may bibigay sa ating napakahalagang mensahe sa araw po na ito. So, tayo po muna ay mag-worship sa Panginoon.
Diyos, sa kabutihan mo. Tinataas po namin ang iyong pangalan. Dinadakilan po namin kayo, Panginoon, sa araw na ito. Sa lahat ng iyong binigay sa amin, sa lahat po ng proteksyon na iyong ibinigay sa amin, kami po ay patuloy na magbibigay sa iyo ng papuri at pagsamba. Dahil ikaw lang ang Diyos na karapat-dapat. Panginoon, salamat po. Linisin mo po kami sa araw na ito. Gawin mo po kami karapat-dapat na magbigay ng papuri, magbigay ng pagsamba sa iyo sa araw na ito. Lord, ito po lahat ang aming samang pinalangin, tinataas ang pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, salamat po sa ating Panginoon dahil napakabuti niya sa ating mga buhay. Okay, so, ayan. Okay na po ba ako? Ayan, ayusin lang po natin ng konti ang ating video. Ayan. So, ako po ay excited na ayusin ko po muna. Hindi ako kita. Ayan. So, sana po makita nyo ang screen para makasunod po kayo sa akin. Ayan. So, ngayong umaga, gusto kong ipagpatuloy ang atin pong topic about, of course, last Sunday, we discussed about faith. So, yung pananampalataya na kung saan merong tamang proseso ng pananampalataya. Okay po? So, ngayong umaga, of course, ang aking topic is about faith pa rin. But itong faith na ito ay tinatawag na faith that will last forever. Ano bang klaseng faith? O anong pananampalataya yung maglalast forever? Ang pananampalataya ba na meron ka ngayon ay maglalast ba siya? Hanggang saan ang pananampalataya na meron ka? Kasi of course, marami pong taong nananampalataya. Pero of course, medyo hindi natin alam kung tama ang foundation ng kanilang pananampalataya or sino ang gumagabay sa kanilang pananampalataya. So of course, atin, as we learned from last Sunday, na ang pananampalataya natin ay founded sa Panginoon, no? Nagmula sa Diyos. So, kung ready na po kayo, ihanda niyo po yung mga notebook, ballpen, para po mag-take down notes po tayo sa ating pong pag-aaralan. Okay? So, ako po muna ay, of course, magpapasalamat po sa inyo. Yan. Dahil po, patuloy po kayong nandyan sa inyong mga tahanan. Of course, patuloy po nananalangin. At salamat din po sa mga tumutulong, no? At lalo na po sa ating mga pangangailangan. At we're praying, no? Ay pag-pray po natin na meron pa pong blessing na darating sa atin para po ay makatulong po, especially po dun sa mga nangangailangan po talaga, no? Patuloy po tayong manalangin sa ating gobyerno para po gabayan po sila ng Panginoon, no? Tumulong po tayo, no? Huwag po tayong maging bahagi pa o dagdag pa ng problema sa ating bayan. Okay, so dahil po dyan, desire ko na lumakas po ang ating pananampalataya. Okay? So, para lumakas ang ating pananampalataya, of course, kailangan nating alamin kung ano meron sa salita ng Diyos. Okay? Tapos po, ang pananampalataya natin, kailangan may gabay siya mula sa Diyos.
So, yan po ang topic natin, faith that lasts forever. No? So, alamin natin kung yung faith mo ay maglalast ba. Okay? Pwede mo bang sabihan ang katabi mo dyan? Kung saan man siya o nasa kanan man, kaliwa, tanungin mo kung maglalast ba ang kanyang pananampalataya. Okay po, baka hanggang pang sardinas lang o hanggang pang noodles lang ang pananampalataya na yan. Okay, so yan. Of course, ang una po natin tatalakayin ay makikita sa 1 John 5 verse 11 hanggang 13. Okay? Wala pa. Forward natin konti. Ayan. So, sana po makita po ninyo. Pinagkakasya po natin ang ating ayan, 1 John chapter 5 verse 11 hanggang 13. Okay, babasahin ko po ito. Sabi po dito, He who believes in the Son of God has the witness in himself. He who does not believe God, he has made him a liar, because he has not believed the testimony that God has given of his Son. And this is the testimony that God has given us, eternal life. And this life is in his Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the Son of God. Okay? So, ito pong verse na ito ay napaka-importante po ito. No? Yung bang pinaka-foundation po ng ating faith, ng ating pananampalataya. Na kailangan, sinabi dito na meron kang pananampalataya. Tinanggap mo ang pananampalataya. Sabi niya, He who has the Son. No? Meron ka ba? Nandyan ba si Kristo sa'yo? No? Nandyan ba si Kristo sa buhay mo? Yun yung tanong eh. Hindi yung si Kristo ba ay nasa utak mo? Hindi lang yun. Ang sinasabi po dito, kasama mo ba siya? Maraming mga Kristiyano hanggang sa isip lang si Lord. Hanggang nandito lang. Parang hanggang pangarap lang. Pero wala siyang karanasan patungkol sa Panginoon. Kaya ito yung sinasabi niya. And every word o lahat ng mga ginawa ng Panginoon o lahat ng experience niya sa Panginoon ay kanyang nagiging testimonya ng buhay niya. No? At yun ang patutuon niya na si Kristo ay talagang buhay sa kanyang sarili, sa kanyang buhay o sa kanyang pamilya. Okay? So, sabi dito, He who has the Son has life. Kung meron kang Jesus sa buhay mo, may buhay kang. Itong buhay na ito, sinasabi ito yung buhay na walang hanggan. Pag wala si Jesus sa buhay mo, wala kang buhay, sabi dito. So, napakahalaga na maunawaan natin na ano ba si Lord sa'yo? No? Ano ba si sa'yo? So, yan yung una nating foundation. Pangalawa po ay John chapter 5 verse 39. No? Okay. Okay, yan. So, sabi diyan,
John chapter 5 verse 39. You search and investigate and pore over the scripture diligently, because you suppose and trust that you have eternal life through them. And these very scriptures testify about me, about sa Panginoon. Ito yung Amplified Translation. Ito yung kinuha ko kasi napakaganda. Kasi sabi niya, you search and investigate. No? Yung scripture, yung salita ng Diyos. No? Hindi ka lang basta mag-search, kundi mag-investigate. Imbestigahan mo. Imbestigahan po natin kung ano ba nangyayari. No? Nakakatuwa kasi ang P12 o yung mga primary leaders namin, meron kaming online Bible games. No? At nagpapa-games ako sa kanila. At nakakatuwa dahil kahit nasa bahay, talagang naghahalongkat sila ng salita ng Diyos maliban sa mga devotion na ginagawa. And then, yung tinatawag na kailangan mong mag-investigate. No? Hindi lang po tayo mag-investigate sa kung ano bang nilabas ba ni Mayor yung pondo, nilabas ba ni kung sino mang namumuno yung pondo ng bayan. Hindi lang po yun ang imbestigahan. No? Ang pinakamahalagang imbestigahan natin ay yung salita ng Diyos. You investigate kung yan ba ay nasa sayo na. Tama po. Halimbawa, kung wala ka pang natanggap na blessing mula sa gobyerno, magtataka ka. No? At pag may karapatan ka, mag-imbestiga ka. No? Pag meron kang panlaban. So, how about the Word of God? No? Tatanungin mo sa sarili mo, may pananampalataya ka ba? Pero bakit parang wala? Mag-imbestiga kung bakit wala. Pag tinanong ka kung mamamatay ka ngayon, saan ka pupunta? Tapos alanganin ka, parang sasabihin mo na hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ngayon mag-imbestiga ka. You investigate the Word of God. Kung meron ka bang assurance, panghahawakan mo ba yung sinabi sa Bible, ay may assurance ka ba na talagang maliligtas ka? So, yun yung investigation. Kasi ito nagsasabi dito na kung meron kang Kristo, you have life. Sinabi niya. If you believe in Jesus, the Son of God, you have eternal life. No? So, mahalaga po na mag-imbestiga po tayo sa salita ng Diyos. Okay. Next po natin na verse ay, of course, yung Acts chapter 26. Yeah. Acts chapter 26, verse 18. Ito yung una na kung saan nagpapaliwanag na yung impact the impact of faith in you. Okay? Ano yung impact ng faith sa buhay mo? Nung ikaw ay nanampalataya kay Lord, anong impact sa iyo yun? Anong dating? No? Ayan. Anong dating sa iyo? Yung nung nanampalataya kay Lord. So, sabi dito, malinaw sabi niya, to open their eyes in order to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me, in Jesus. Okay? So, yan po, may underline po yan. Yan po nakita kong 4 na napakatinding impact nung ikaw ay nagsimulang manampalataya. Okay? So, tingnan po natin. Yung una, dito, sa underline na yan, is open their eyes. Binuksan ang kanilang mga mata. Bakit po binuksan? Nung nanampalataya na kay Lord pala, may pagbubukas sa mata. No? Ibig sabihin, dati tayong nakapikit or bulag. Okay? So, pag bulag ka o nakapikit ka o talagang wala kang makita. Somehow, sabihin po natin, hindi naman ako bulag. Hindi naman po ako, nakakakita naman ako araw-araw.
Oo nga po, nakakita po tayo araw-araw. Nag-aaral ka, kaya nakakakita ka, kaya nag-aaral, nagtatrabaho. Pero the reality is, spiritually, bulag tayo. Hindi natin nakikita kung ano ba ang takbo ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga pong iba, tingnan nyo po, ang mga Kristiyano, nananampalataya kay Kristo, pero nananampalataya din kay Buddha. No? Magkaiba yun, contradict yung dalawa. Bakit po? Yung pananampalataya kay Kristo, blessing ang tawag doon pag may dumating sa'yo. You are blessed. Yung kay Buddha, swerte ka. Tama po? Yung katuruan ni Buddha yung swerte. No? Kumbaga, bigla na lang sa'yo dumating yung parang bigla na lang na hindi intentional. Parang gano'n. Mag-conflict po yun. No? Pag ikaw Kristiyano, wala sa'yo yung swerte-swerte. No? Because every blessing na meron ka is galing sa Diyos. Ay, eksakto mong alam na mula ito sa Diyos. No? Meron pang isang kanta, no, sa mga sinaunang kanta. No? Count your blessing, name them one by one. Count your blessing and say what the Lord has done. No? Ibig sabihin, kailangan alam mo talaga. No? Ngayon kasi may Lord ka na, kung ikaw ay Kristiyano na, kung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, bukas ng isip mo. So, pagkabukas ng isip mo, meron kang dalawang bagay na nakikita. You can see God's grace. You can appreciate the Word of God. Nakikita mo yung value ng salita ng Diyos. Nakikita mo yung kahalagahan sa kung ano ang nasa pamilya ng Diyos. At nakikita mo rin yung mundo. Tama po, dati puro mundo lang eh. No? So, ngayon, dito, we are healed from our blindness. Heal your blindness. Yun yung unang impact sa'yo. No? Pwede mo bang sabihan yung katabi mo na buti na lang. Ha? Hindi ka na bulag. No? So, pangalawa is change your state. No? Sabi doon, so that we will be turned from darkness to light. Yun ang state natin. Pag sinabing state of the nation, ano bang estado ng Pilipinas o ng nation? So, pag state of the nation, merong reports about sa mga nangyayari at mga plano. Yun yung mga state of the nation address ng Pangulo. Gano'n. So, ano bang state natin? Dati nasa darkness tayo. Ngayon, nasa light na tayo. That is why, tayo pag nasa light, na-expose yung mga... Nakikita natin kung anong mas mali pa sa atin. Nalalaman natin kung ano pang mas kasalanan natin. Tama po. The more natin nakikita yun. Kaya si Lord, alam ni Lord yun eh, kung ano yung nadala natin from darkness. So, yan ang advantage ng nasa light tayo, mga kapatid. No? Ibig sabihin, tinutulungan ka na ni Lord na mabago ang buhay mo. Yan yung part ng pagbabago. Ang pagbabago hindi instant yan eh. It is a daily basis, a basis na kung saan papakita ni Lord ito naman yung kung gusto niya i-reveal sa'yo, ito naman yung dapat mong malaman ngayon, o ito naman yung nag-grow ka na, no? Dati, matindi ka, ngayon, medyo kalmado ka na. No? May mga pagbabago. So, dahil nasa yung estado natin, yung state natin ay nabago na. Okay? Pangatlo ay switch of loyalty. Na kung saan, sabi doon, from Satan to God. No? Kaya po, akala ng mga marami na nakapagsimba lang sila, akala nila na kay God sila.
No? Akala nila kay God sila. Hindi po assurance na pumupunta ka sa church, nasa simbahan ka, napunta ka, nadaan ka sa church, na masasabi mo kay God ka. Bakit po? Tandaan po natin sa Book of Job, si Lucifer pumupunta sa langit, sa tahanan ng Diyos. Ibig sabihin, kahit yung evil can go doon. Pero hindi man lagi. No? Hindi lagi. Kaya nga po, hindi ibig sabihin na sa church ka ay pro-God ka. No. Unless you will have the faith to the Son of God, relationship kay Jesus, and then you start your life kay Lord na kung saan gusto mo lang sumunod sa Kanya. Okay po? So dati, anak tayo ni Satanas, pero ngayon, anak na tayo ng Diyos. Okay? Tinuro po nung Sunday, John 1:12 po yun. No? Yung bang binigyan ka na ng karapatang maging anak ng Diyos. Dati, hindi ka anak ng Diyos talaga, kapatid. Kaya po, dyan sa inyong tahanan, kung wala ka pa talagang idea, o wala ka pa talagang parang alanganin, parang bang nagdududa ka, ay sabi ng scripture, search and investigate. No? Kailangan manigurado tayo, kapatid. No? Hindi po yung ano-ano lang. Bahala na. Pang-apat is make you worthy to God. Okay? So, ginawa kang worthy ni God when He forgave or forgive your sins. No? Si Lord lang kaya magpatawad. Kahapon, nakapanood ako ng The Bible Story or the time ni Jesus na, ewan ko kung napanood nyo kahapon okay. Napanood nyo kahapon na yung may babaeng hinatak ng mga Pharisees, tapos nag-aano sila, si Nicodemo yata yung leader ng mga Pharisees doon. Tapos, question si Lord, babatuhin nila. So, lumampot si Lord ng bato, tinaas niya yung kamay niya, at sabi niya, kung sino ang walang kasalanan, ibibigay ko sa kanya yung bato na to para batuhin yung babae. So, wala. No? Walang ni isa. So, si Lord lang ang kayang magpatawad sa atin. No? Somehow people, ang tao, papatawarin tayo, pero maganda yon kasi nagiging okay yung ating relasyon sa isang taong nagpatawad sa atin. But yung ebidensya, yung bang nakasulat na kasalanan mo, no, yung bang talagang parang abogado. Kasi sa Judgment Day, lahat ng nakasulat ma-judge pa talaga unless na nabura yun. No? Sabi ng Bible na He nailed it to the cross. Yung kasalanan natin, pinako niya doon sa krus ng Kalbaryo. So, ibig sabihin, kailangan mawala. Yung forgiveness, hindi lang basta, okay, pinatawad na kita. Hindi lang gano'n ang ginawa ng Lord. Kundi totally binura niya yung ating mga kasalanan. Walang na makikitang ebidensya si Satanas balang araw. Kung siya man ay umapila sa Diyos na tayo ay hindi karapat-dapat sa langit dahil sa ating mga ginawang kasalanan. Okay? So, yung faith mo, nagbigay sa'yo ng worthy, that you became worthy to God. Panglima, have an everlasting reward. Yan yung panglimang impact. No, nung tinanggap mo yung pananampalataya mo sa Panginoon, meron kang, balik po natin ng konti. Ayan. Meron tayong everlasting reward. Merong nakalaan sa inyo. So, sabi doon sa binasa natin sa Acts chapter 26 verse 18 na inheritance. No? Yun yung buhay na walang hanggan, hindi lang yun basta-basta na buhay na walang hanggan lang yun. Okay, hindi na ako mamamatay. Hindi lang yun. Kundi merong mana. No? Meron kang mamanahin mula sa Diyos. Meron siyang ibibigay sa iyo. So, tingnan niyo po,
kung gaano kabait si Lord sa atin. Despite sa marami nating nagawang kasalanan sa Diyos, despite sa lahat ng yon, nag-decide siya na bigyan tayo ng inheritance kahit hindi tayo karapat-dapat. You know what? Nakita ko dito, bibigyan tayo ng Lord ng inheritance na ito. Hindi dahil sa mabait ka talaga eh. No. Because ang ating kabaitan, nagre-reflect lang yan kay Lord. Tama po? Kasi halimbawa, sabihin natin, mabait tayo. Okay, mabait po tayo. Pero pag may matindi tayong kalaban, hindi mo maiwasang talagang magalit ka eh. Tama po? Kahit po sinong nakaupo dyan sa tahanan ninyo. Pag meron kang taong inis na inis ka, talagang may inis ka. Tama? Inis ka kasi. No? So, nakakapag-isip tayo ng masama sa tao na yun. So, dun pa lang kasalanan na yun. Tama po? Sabi pa nga ni Lord na ang murder o yung pagpatay nagsimula sa doon sa iniisip pa na hatred. Pinatay mo na siya. Murder na yan. No? So, napakaganda po ng impact ng faith natin na faith natin sa Diyos, sa Panginoon. Binuksan ang mata natin dahil tayo bulag. Binago yung estado ng ating buhay. No? Na hindi na tayo sa darkness, nasa light na tayo. Yung loyalty natin kay Satanas, ngayon nasa Diyos na. No? Maraming tao hindi aamin doon. Hindi ako loyal kay Satanas. No. Action speaks louder than words. No? Yung ating kilos, yung ating sistema, yun yung nagpapatunay kung gaano tayo ka-loyal kay Satanas noon. O ngayon kapatid, kung hindi ka pa loyal kay Lord, saan ang loyalty mo? Tama po? Halimbawa, dito natin sa quarantine na ito, kung hindi ka faithful na pumunta sa church, no, every Sunday, opportunity na makapag-fellowship sa mga believers, hindi mo masyadong priority yon. Meron kang ibang dahilan, meron ka busy. Doon ka loyal, no? Sabi ni Lord, huwag kaligtaan ang pagtitipon ng mga mananampalataya. No, isang kumanyon, no, tayo'y magsasama-sama. Palakasin ang bawat isang pananampalataya. Ngayon, masyado kang busy. No? Masyado kang maraming ginagawa. So, yun ang patunay kapatid na nasaan ang loyalty mo? Tama po. Halimbawa, pag loyal ka sa amo mo, sa trabaho, at sasabihin ng amo mo na, sige, magko-contribution tayo kasi meron tayong party. Di ba? Maglalabas ka talaga ng pera. Dahil sa party na yon, dahil sinabi ng boss mo, dahil loyal ka sa boss mo. Pero sa Diyos, maraming Kristiyanong nagnanakaw sa Kanya. Sa tithes and offering. Hindi loyal kay Lord. Tama po? Hindi loyal. Marami pang iba na kinakahiya si Lord. No? Ayaw, sabi ni Lord, mag-disciple, ayaw mag-disciple. Kinakahiya si Lord. Natatakot na mag-share ng salita ng Diyos. Nahihiya, natatakot. Ngayon, ang tanong ko, nasaan ang loyalty mo? No? Sabi ni Lord, He has not given us the spirit of fear, but of love. Amen? So, nakuha po ba natin yung 5 impact ng ating pananampalataya? Huwag niyo po kalimutan ito. No? Kasi, buo po yan. Package po yan. So, next, punta po tayo sa pangalawang topic natin is yung ating a faith that lasts forever. Ayan. Yung faith that will last forever, this is sinabi sa John 3:16, For God so loved the world, for God so loved you and me,
that whosoever believes, for God so loved the world that He gave His only Son, Jesus, that whosoever believes in Him, have faith in Him, shall not perish, but have everlasting life or eternal life. No? Yun yung sinabing, yung maglalast yung faith na yan. So, pero bakit maraming Kristiyano, parang sabi nga ni Bishop Oriel, para bang tuloy, putol, tuloy, putol, tuloy, putol. Ano mangyayari doon sa tuloy, putol? No, para ba siyang para po siyang isang puno na tumubo na, pinutol pa. Ngayon, tutubo na naman ulit ang panibagong maliit. Tutubo na naman siya. Nung lumaki na, puputulin na naman niya. Tsaka, paano magbubunga yun kung putol, 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 tuloy, putol? Tama po? So, tayo po, ang ating encouragement po sa atin na magtuloy-tuloy po tayo kahit po tayo nahihirapan. Amen po ba? Magtuloy-tuloy ka sa church kahit ikaw ay nadadapa, nagkakamali. No? Ikaw ay tutuloy-tuloy lang. Hindi po tayo yung tuloy-putol. Kahit anong logic po ang titingnan po natin, mga kapatid. Kung hindi ka magtuloy-tuloy, halimbawa, trabaho. So, lahat, may iba po sa inyo, may trabaho. Subukan niyo po magtrabaho, pero yung trabaho mo, tuloy, putol, putol, tuloy, putol, tuloy, putol. May papupuntahan na trabaho mo? Diba? Pasok, absent, absent, pasok, absent, absent, pasok. Ano mangyayari, mga kapatid? Diba? Sasabihin ba ng mga boss mo sa trabaho, palakpakan? Lagi kang absent, gano'n. May bonus ka. No, parang hindi siya gano'n. So, nagsimula ka kay Lord, o gusto mong magsimula kay Lord, siguraduhin mo as you investigate na magtutuloy-tuloy ka sa Panginoon. Tama po? Magtuloy-tuloy ka, kapatid. Kailangan natin magtuloy-tuloy. Malapit nang bumalik ang ating Panginoon. So, ang una po dito is, of course, para magtuloy-tuloy, may step of faith ka. Yung hakbang mo sa pananampalataya. Okay? So, una nun, tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo. No? Well, natanggap na yung karamihan. So, natanggap na ng karamihan sa atin ang Panginoon bilang tagapagligtas ng buhay niya. So, kaklaruhin natin na yung faith na yon ay talaga bang solid sa Panginoon. Galatians chapter 2 verse 20. No? Yan, makikita niyo po siguro. Sabi ni Apostle Paul, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. No? Kumbaga, yun bang nabubuhay ka, it is because kay Lord. No? Dahil kay Lord. Napakaganda po nun. No? Yung bang you do everything para kay Lord. So, kung ano mang agenda ni Lord, you support the agenda of the Lord. Kasi you live in the Lord eh. So, ganun nga po si Apostle Paul. Kung ano agenda ng Panginoong Jesus, yun ang agenda niya. Whether nagtatrabaho siya, ang agenda niya ay kay Lord. No? Si Apostle Paul po may trabaho, meron siyang negosyo. Tent making, maker siya, gumagawa ng tent, binibenta. But, yung kanyang income, hindi lang pang sarili niya, but he invests it for God's kingdom, o yung tinatayo niyang mga simbahan. No? So, pag ikaw ay Kristiyano, but you are so selfish, na ang mindset mo lang lagi ay sayo, pamilya mo, tapos pagka once sa church, pinag-iisipan mo pa ng masama, pagpatungkol sa finances, ay nako kapatid,
mag-isip-isip kang mabuti. Mag-isip-isip po tayo. No? Mag-isip kang mabuti kung tama ba na ikaw ba ay nasa Diyos. Kasi pag ikaw ay nasa Diyos, nasa light ka, nakikita mo ang takbo ng galawan ng Panginoon sa simbahan niya. Pero kung nasa darkness ka, wala ka talaga makita. So, tingnan niyo po, pag nasa darkness ka, ang nakikita mo lang lagi is yung senses na meron ka. Yung feeling na meron ka. Kasi wala kang makita visible eh. So, more on pang sarili lang. Tama po? Pero kung nasa light ka, somehow nga, minsan di mo na maramdaman ng sarili mo kasi ang dami mo nakikita eh. Tama po? Kakadot-dot na sa cellphone, di mo alam, gutom ka na pala. Tama po? Kakapanood ng TV. Minsan di mo na maramdaman ang sarili mo dahil may nakikita ka. So, yun ang advantage ng nasa light. Pag na-kay Lord ka, talagang yung pansarili natin, hindi na siya ganun ka-priority. Priority siya, of course, pero hindi siya ganun. Because we think about the church. No? We think about disciples. We think about other people's needs. No? Lalo na po mga kapatiran natin. So, nakita niyo po yung kapatid, pagka ikaw ay nag-step of faith, yun ang mangyayari sa'yo, sabi ni Apostle Paul, that you will live by faith in the Son of God. Okay? So, next. Ayan. Pangalawa is, He is the author of your faith. Okay? So, or siya yung writer, or siya yung author. Hebrews chapter 12, verse 2. So, you need to recognize that the author, ibig sabihin ng author is yung parang libro. Sino nagsulat ng libro? So, nakalagay doon ang pangalan ng author. No? Nakalagay yung pangalan ng author doon sa libro na yun. So, ngayon, ikaw bilang libro, no? Bilang ikaw, libro ka, isang libro. Yung author mo dyan, si Lord. Tama po? So, siya yung nagdisenyo, siya yung gumawa ng istorya ng buhay mo. But Satan wants to destroy the story of your life na galing sa Diyos, na mula kay Lord, na gusto ni Lord. No? I think Jeremiah 29:11, yun ang pinakamagandang storya sa atin eh. For I know the plans I have for you, says the Lord, a plan to prosper you and not to harm you. A plan to give you hope and a future. Yun yung, siya yung author. No? So, meron ba doon si Lord, author siya ng buhay mo, tapos nakalagay doon, sa gitna, binago mo, at sabihin mo, mag-suicide na lang ako. Kasi wala nang bigas na binigay ang gobyerno. Okay? Pwede ba yun? Mag-ano na lang ako kasi wala na talaga. Hiniwalay na ako ni Mahal. Suicide na lang. No? Mali. No? Yung nagdidikta sa'yo is yung nararamdaman mo doon sa mga tao. Kaya nga sabi ni Apostle Paul kanina, I am crucified with Christ. Ibig sabihin, he tries to, yung feeling niya, kailangan niyang ma-dissolve yung feeling niya. Hindi niya kailangan pakikinggan ang feeling niya, kundi pakikinggan niya kung ano yung way ni Lord sa buhay niya. Kaya sabi niya, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, or the finisher. Okay? Siya yung author, siya din yung magtatapos, siya din yung gagawa ng the end ng ating buhay. Who for the joy set before him endures the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. No, si Lord kasi nakita niya na hindi natin kaya ang law. No, hindi natin kaya sundin talaga yung batas. So, He fulfilled the law. He accomplished the law. Kaya nga po, doon sa kanyang 7 salita na bago siya mamatay, sabi niya, it is finished. No? It is finished. Ibig sabihin, yung lahat ng uri ng righteousness,
na fulfill ni Lord. No? Kaya mahirap yun, pero He fulfill it. Para sa atin, hindi para sa Kanya. Okay? So, tayo lang is mag-abide doon sa biyaya ng Panginoon, sa grace ng Lord. We just follow Him. Nauunawaan ka ni Lord pag ikaw ay na-fail. Kapatid. Pag ikaw ay nahihirapan, nauunawaan ka ng Lord. Kung ikaw ay nagluluksa, nauunawaan ka ng Lord. Kung ikaw ay hindi mo alam ang plan, minsan dumarating sa time na minsan hindi natin kaya mag-isip. Sobra kang nadidepress. Why not think about God na? No? So, may kanta pa nga na if you don't understand, if you can't reach His hand, touch His heart. No? Sabihin mo lang kay Lord, I believe in you. That all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Okay, so next, atin pong pangatlo ay Jesus the Resurrection. No, ito yung maglalast forever. Ito yung mga palatandaan na maglalast talaga tayo forever. So, John 11:25 and 26. Forward natin konti. Ang bilis. Ayan. Sobra na. Ayan. Okay. Jesus the Resurrection. So, kasama po dun sa faith na maglalast forever is yung resurrection. No? So, ngayong araw is yung pag-celebrate ng resurrection ng Panginoon. No? As tradition says. No? So, but we acknowledge na si Lord ay talagang nag-resurrect. No? Whether kung anumang date yun, hindi natin accurate na masasabi. But we believe that Jesus rose again. Okay? So, si Jesus is the meaning of resurrection. Sabi niya, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. Okay, nakita niyo po? Ayan. So, sabi niya, ulitin ko po Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. So, kahit po tayo mamamatay, whether man po kapatid, kung kapamaraanan ng Diyos ay yung COVID-19 ay tayo po mamamatay. No? Pero sabi niya, may assurance siya na kahit mamamatay ka, mabubuhay ka. Because Jesus is the prototype of the resurrection. Pinakita niya na siya ay nabuhay muli. Tama po? Siya po ay nabuhay muli. And then, yung buhay na yun na meron siya, ay kaya niyang ibigay para sa atin. So, naunawaan po ba natin yun? So, when you believe in Jesus, siya ang resurrection, then ikaw po ay mabubuhay muli. Yung bang pag-iisip mo na saan ba ako pupunta? Mabubuhay kaya ako pang habang buhay o talaga bahala na si Lord? Wala pong bahala si Lord. Si Lord po talagang kaya niyang gawin yon. Ang question dito is yung, are you able to believe in Him? Are you able to believe na ikaw ay kaya kanyang buhayin muli? No? Yun yung question doon. So, next. Pang-apat. We are the children of resurrection. Wala pa. Yan. So, ganina, si Jesus yung resurrection itself. No? Siya yung pagkabuhay. No? Talagang
pinakita niya na kaya niyang mabuhay ulit. Kahit papatayin siya physically kung ano man. So that's the power of God in him. No? Pang-apat is, sinabi dito that we are the children of resurrection. Pero, hindi lang po isang children pala ito. No? Mamaya po malalaman natin na may ibang children. Pero dito, pinakita mo na sa atin that we are the children of resurrection. Sabi niya, and they will never die again. Okay? In this respect, they will be like angels. Ito po yung pagtatalo kung ito yung pagtatalo kung yung bang mag-asawa pa rin ba daw sa langit. Okay? Yung mga mahal natin sa buhay, no? Yung partner natin. No, kung pagdating sa langit, asawa mo pa rin daw. Yung sabi ni Lord. Sabi niya, wala nang marriage doon. No? But then, sabi niya, we will be like the angels. Hindi sinabi po na magiging anghel tayo, but we will be like an angels. So kung isasabihin niyo po na ang mga bata pag namatay magiging anghel, magiging cherubim ba tawag doon? Wala po sa Bible 'yun, kapatid. Huwag po nating paniwalaan 'yun. Pag ang tao nagiging namatay, whether baby ka o matanda ka, we will be like the angels. Like lang, pero hindi siya angel. We will not become angel. Iba yung angel, iba tayo. Okay? They are children of God and children of resurrection. So, ibig sabihin, napakahalaga pala ng resurrection. Kasi po, tayo po kasi, I believe, na habang naging Kristiyano ka, hindi ka pa talaga ipinanganak ng talagang na-resurrect. Yung bang nilabas ka. We are born again in the Spirit. Okay? Kagaya po yan ng isang pagkukonceive sa tiyan. No? Kahit yung bata nasa tiyan pa, siya ay buhay na. Okay? Siya ay buhay na siya. So tayo din ganun po. Kahit na hindi pa po tayo na-resurrect, we are already alive. Pero meron pong resurrection. Yun yung parang lahat po tayo parang isinilang talaga. In the incorruptible body. Hindi natin alam kung kailan yun, pero sabi ng Bible, mariresurrect po tayo. Okay? So, yan po yung faith that will last forever. So, kaya, yung faith na ito ay, investigahan niyo po yung faith po ninyo. No? Baka kasi, nanampalataya ka lang pero wala namang, para bang walang patutunguhan, para bang basta ka lang nanampalataya. No? Walang guidance, walang proseso, walang accuracy ng yung faith, no? Wala siyang ganun. So mahirap po 'yun. Kung ikaw po ay Kristiyano, never kang maniniwala sa turo ni Buddha. Ako po, hindi ka maniniwala doon. Kasi, conflict yun. Conflict yun sa kung ano mong pananampalataya. Kung ano sinabi ng Lord, we will, doon tayo mag-abide tayo sa sinabi niya. Huwag po nating dagdagan, mga kapatid. Okay? Huwag po nating dagdagan yung hindi naman sinabi ng Lord. So, kung hindi pa nga natin masyadong alam kung ano yung mga kalooban ng Lord, why not we just stay kung ano yung nasa salita niya. Huwag po tayong mag-invento. Okay? So, ayan. Balik po natin ng konti sa ating pong reflection. Yung two resurrection, merong, sabi nga ng Bible that we are the children of light. Okay? Tayo po ay children ng resurrection. Pero po dito sa verse na ito, meron din pong ibang klaseng resurrection. No? Tayo mga children of resurrection will go to the resurrection of life. Ay bang pagkabuhay muli, papunta sa buhay na walang hanggan kasama ng Diyos.
Pero lahat po pala ng namatay na, kahit sila ay mga wicked ang tawag doon, yung bang inignore si God, walang pakialam sa Diyos, mas gusto yung paano lang gusto nila. Yung mga taong walang pakialam sa Diyos, no? O ginagawa isang gatasan, tawag ko yung bang pagkailangan ng si Lord tsaka siya hihingan, mga ganon. Meron ditong pupunta sila sa resurrection to condemnation. Mabubuhay sila ulit, pero hindi siya buhay na maganda, masagana, kundi buhay na pagdurusa. Okay? John 5 verse 29. Okay? So, sinuggest ko po dyan, babasahin niyo po siya from 25 hanggang 29. So, I will try na basahin po natin ito. John chapter 5 verse 25. I tell you the truth, a time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Okay? Tingnan niyo po sabi ng Bible, yung dead, yung patay na, maririnig nila yung tinig ng Diyos. Pag dumating na yung time na maririnig na ang tinig ng Lord, mabubuhay sila muli. Pero hindi pala lahat ng patay maririnig ang tinig ng Diyos. Pastor, paano po yun? Paano po maririnig ng mga namatay na yung tinig ng Diyos? Alam niyo po, dahil ang kaluluwa nila ay may connection sa Diyos. Okay? Para mayroon kang connection sa Diyos. Kaya pag tumawag, dahil connected ka, maririnig mo. Pero dahil disconnected ka, hindi ka konektado sa Diyos, kahit anong tawag ni Lord, di mo talaga maririnig. Wala ka. So lahat ng namatay in wickedness, na wala si Lord sa buhay nila, walang pananampalataya na totoo sa Diyos, they will remain as parang bingi hanggang i-judge sila. Mabubuhay sila muli in condemnation. Yan po ang nakakalungkot, isipin mga kapatid. So, sabi dito, 26, for as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself. And he has given, 27, and he has given him authority to judge because he is the Son of Man. 28, do not be amazed in this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice and come out, those who have done good, and come forth. Those who have done good, they will to the resurrection of life, and those who have done evil, to the resurrection of condemnation. Ano pong good dito? Yung kabaitan po natin? Hindi po. Sasabi ng Romans, there is none good, or there is none righteous, no, not even one. So, anong good ito, kapatid? Yan po yung good na kay Kristo. Yan po yung goodness na na-acquire natin kay Lord. Namana natin kay Lord. The fruit of the Spirit, lahat ng ating natutunan mula sa Panginoon. Yan po yung good na yun na ating in-apply sa ating mga buhay. Sabihin mo, mabait ka pero wala ka namang Kristo sa buhay mo, wala kang relationship kay Lord, o yung goodness mo na yun, wala yan. But pagdating ng panahon ng judgment day, ipagmamalaki mo yun sa Diyos. Sabihin mo, Lord, mabait ako. Lord, nagbigay ako ng pera. Lord, tumulong ako. Lord, nagganito ako. Nagganito naman ako. Ba't hindi ako pwede? So, yung goodness kasi na yun, wala yung pang-eternity. Make it sure that our goodness has eternity. No? Connected siya sa eternal life. Okay? So, yan po yung ating journey sa resurrection. No, na kung saan to eternal life. So, may faith ka, tapos yung faith mo, kailangan mag-transcend, no, to connection sa kay Lord as the author of your faith. So, Lord, si Kristo ay ating resurrection. Siya yung talagang pagkabuhay muli. Mabubuhay ka kung talagang na kay Lord ka. And then, we are called as the children of resurrection. Okay? And then, of course, kahit dalawa ang klaseng resurrection,
Of course, dito po tayo. Okay? The resurrection of life. Hindi po dito. Iko-condemn ka ng Diyos habang buhay at magdurusa. Sabi pa nga ng Revelation na kung saan yung ngipin daw ay matawag doon. Gnashing. Sa English is gnashing of teeth. Yung bang talagang tutunog sa sobrang sakit ng iyong nararanasan sa parusa. Habang buhay na parusa. Kasama si Lucifer, si Satanas. Okay? So, then last part. Ayan. So, kailangan po maging part tayo ng resurrection. Ng first resurrection. Yun po yung aim natin eh. And then, the goal na meron po tayo sa buhay is maging part po tayo ng resurrection. The first resurrection. It is found in Revelation chapter 20 verse 6. Wala pa. Forward natin. Ayan. Be part of the first resurrection. Sabi ng verse 6, Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Sabi dyan, blessed and holy. Hindi po sinabing swerte mo naman. Nakapunta ka sa resurrection. No? Ngayon, kapatid, kung talagang mindset mo, puro ka swerte-swerte, ay hindi kasi swerte dito. Bakit po? Blessed ang sinabi dito. Confirm. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such, the second death has no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with Him 1,000 years. Biruin mo, tayo po ay yung makakasama sa first resurrection. Tayo po pala yung magiging mga pari ng Panginoon. No? Biruin mo, hindi ka nag-aral ng seminaryo, hindi ka nag-aral ng 5 taon, 10 taon sa seminaryo, o kung ano man yung Bible school. Pero pag nakasama ka sa resurrection, the first resurrection, gagawin kang pari, isa sa mga pari ng Diyos. At mamumuhay po tayo ng 1,000 years sa paghahari ni Kristo dito sa lupa. No? Pero bago, of course, bago yung 1,000 years na reign ni Christ, meron yung 7 years na tribulation. Pagkatapos po ng sa tinig ng Diyos, yung binasa natin kanina, pag narinig yung tinig ng Lord, tayo po ay mararapture, tayo po ay kukunin ng Panginoon dun sa ulap. Mauuna yung mga patay. No? After that, merong celebration, may kasalan sa langit, sabi ng Revelation. No, habang merong celebration sa langit for 7 years na celebration, sa baba naman, merong great tribulation. No? Yun po yung matinding pasakit na pagdadaanan ng mga maiiwan dito sa lupa. So, yun po ang ating aim, goal natin. Yung faith mo should go through the first resurrection. Kailangan po yun umabot doon. That it will give you a guarantee na it will last forever. Tama po. So, kaya nga sabi ni Apostle Paul, we just fix our eyes to the Lord. No, kahit paano mangyari, kapatid. Kahit i-bombard ka man ng lahat ng klaseng discouragement, ng gutom, trahedya, kung ano man yan. No? Let's just fix our eyes on Jesus. So, huwag mo sabihin agad kay Lord, Lord, pinabayaan mo na ako. Hindi po. No? Huwag po natin isipin. Kasi, sabi niya, hindi kanya iiwan. Hindi po niya tayo iiwan. No? Alam niyo po, ang isang bagay lang na iniwan, nakita ko, na sobrang umiyak dahil iniwan siya. Yung si Lord din, nung siya pinako sa krus. Sabi niya, Ama, bakit mo ako iniwan? Iniwan siya ng Ama. Bakit po? Kasi kailangan niyang pumunta sa impyerno para magdusa sa impyerno. Hindi lang magdusa, kundi kailangan niyang mag-preach doon. Kailangan niyang may kukunin siya doon mga captives, mga slaves. No? At makikinig sa kanya. So may mission siya. Kaso si God kasi hindi pwede doon eh. No? Hindi siya pwede doon. Kaya talagang hindi siya sinabayan. Kaya umiyak siya eh. So, mga kapatid,
it will give you an assurance that if you have true faith, yung totoong faith na to, pananampalataya, dahil inimbestigahan mo mabuti, ma-assure mo talaga, ito talaga ang makukuha ko. And you will receive the first resurrection, and then you will have a reward na binibigay ng Diyos sa atin. Okay? So, sana po ay nakuha po natin yung the faith that will last forever. No? Na kung saan i-apply po natin sa ating mga buhay. Ang akin pong payo po sa lahat ng mga kapatiran ko na naging Kristiyano ng totoo, tinanggap na ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Huwag niyo pong i-isolate ang sarili ninyo, or huwag niyo pong isama ang sarili niyo doon sa mga hindi makakatulong sa inyo. Ibig sabihin, you are in the light, you should remain in the light. No? Kailangan po samahan mo yung mga tao nasa light. Ngayon, pag nasa light po kayo, nasa light po tayo, marami po talaga kayong makikita. Kaya po, pag kasi sabi nyo, akala ko ba Christian to, ba't may nakikita ako sa kanyang ganito, natitisod ako. Kapatid, maling perspective po yan. Kaya mo nakikita yung pagkakamali ng kapatid mo sa Panginoon, o yung Kristiyanong nakikita mo na may pagkakamali. Dahil nga po, nasa liwanag tayo. Si God ini-expose yung kanyang pagkakamali. Kasi binabago siya ng Panginoon. Ngayon po, ganun din po tayo. Ini-expose tayo ni Lord. Nakikita natin yung sarili natin, ganito pala tayo. No? Actually, hindi ka ini-expose ni Lord para ipahiya ka sa ibang tao. Hindi. Ini-expose niya yan sa sarili mo para makita mo na ito na pala ang kailangan mo pang baguhin. At ito na pala yung mga nabago sa'yo. It doesn't matter kung yung ibang tao ay kumbaga mabago ba siya, mabibless ba siya sa'yo. It doesn't matter yun eh. Bakit? Kung siya nakatingin sa'yo, mababago siya dahil sa'yo, ay maling foundation yun, kapatid. Tama? Kaya po pagka, mga dalaga, lagi ko sinasabi sa church, sa preaching, pag ang lalaki nanligaw at sinabi siya, magbabago na ako pag sasagutin mo lang ako. Pag ikaw naging asawa ko, naging girlfriend ko, magbabago na ako. Ay kalokohan po yun. Bakit? Yung faith niya, nasa sayo. Eh, anong klaseng foundation meron ka? Di ba? Wala. Weak ang ating foundation kung tayo-tayo lang. No? Pero kung ang sasabihin niya na babaguhin ako ng Lord, magandang foundation po yun. No? Kaya mga dalaga dyan, kaway-kaway mga magagandang dalaga, no? Huwag po kayong pauto. Huwag po kayong padala, no? Na ikaw ang makapagbago. Wala pong ganon. Kasinungalingan po yun. No? Kung hindi niya kayang mag-cooperate kay Lord para mabago siya, then di mo kayang baguhin siya. No? Magiging partner mo balang araw ay isang taong hindi makakaranas ng pagbabago kung ayaw niya ang foundation niya ay sa Panginoon. No? So, pero pagka nag-asawa ka na at yun yung asawa mo ay ganun pa rin, kapatid, hindi niyo po kayang baguhin yung asawa niyo, si Lord lang ang kayang magbago sa kanya. Amen po. Manampalataya kayo sa Diyos na siya ay magbabago. Amen. Tama po. So, mababago din po yung asawa natin. Huwag po natin ipag-pray na kunin na siya ni Lord. Tama po. Baka po meron dyan, out there na nagpipray na yung asawa nila ay dapuan ng COVID. Ay huwag po sana ganon. Kasi po, mahahawa din po kayo. No? Huwag po ganon. So, tayo po ay patuloy pong mananampalataya. Ako po ay excited na matapos na po itong quarantine natin dahil gusto ko pong makasama kayo lahat. No? Gusto ko pong ma-enjoy yung presensya ng bawat isa, yung tawanan po natin, yung ating pong mga pag-awit sa Panginoon na sabay-sabay. No? So, pero of course, we will continue to pray dahil ang ating pong number ay tumataas.
Okay? Sa Asia po, top 1 po tayo. No? Tayo po yung nangunguna. So, nakakalungkot po yun. So, dahil po yun, mga tao, parang wala lang. So may extend ito ng hanggang katapusan ng April, and I don't know kung hindi talagang pwede na by pagdating po ng May. So, but we will just continue to pray. Si Lord po ay may tinuturo sa buong mundo. At dinudurog niya yung kayabangan, yung arrogance ng mga malalaking bansa, ng mga taong talagang nakakapit sa kanilang kapangyarihan at sa kanilang pera. Pero po tayo, mga Kristiyano, hindi po tayo natitinag, kampante po tayo sa Diyos. Tama po ba? So, ngayon po, para po sa mga wala pang foundation ng pananampalataya kay Lord, somehow siguro nag-iisip ka pa na may Diyos naman. O, nag-iisip ka na may Diyos. Pero, yan bang iniisip mo na Diyos ay nakatanim na sa puso mo? Meron ba kayong ligawan na nangyari? Meron bang ganun? Meron bang friendship na nabubuo sa inyo? Pag wala pa po, kapatid, ito yung time na you can sit down, you can think, no? Simple lang naman eh. Sinasuggest ng Lord sa atin. Manampalataya ka sa Kanya, na Siya lang ang tagapagligtas mo. Magsisi ka sa lahat ng kasalanan mo. Isuko mo sa Diyos, sabihin mo, Lord, makasalanan po akong tao. Tapos, hingin mo yung pagpapatawad na yun. At buong puso kang manampalataya na si Lord ay tatanggapin ka ng buong buo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya handa ka niyang patawarin at bibigyan ka niya ng karapatan na maging anak niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So, we will pray and then sabihin mo lang dyan sa kinaupuan mo yung sinabi kong ganong panalangin. Okay? And then, mag-pray ako ng short prayer, no, ng acceptance, no? And then, sabayan mo ako. Okay? So, tayo manalangin. Panginoon, sa oras po na ito, ako po ay umaamin sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkakamali, lahat ng aking mga karumihan. Lord, isinusuko ko po sa inyo ang aking buhay. Sa oras po na ito, puso ko po tinatanggap ang iyong pagpapatawad. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa aking buhay bilang Panginoon tagapagligtas. Salamat po sa pagkakataon na iyong ibinigay sa akin. Salamat po sa lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat din po na ako'y naging bahagi na ng pamilya ng Diyos. Sa oras po na ito, ako po'y buong pusong nananampalataya na ako'y may karapatan na bilang isang anak ng Diyos. Salamat po, Panginoong Jesus. Ama, nasa langit, salamat po sa pagkakataon na iyong binigay sa akin sa oras na ito. Salamat po sa bagong buhay na iyong binigay. Tulungan niyo po ako na mailapit sa mga tao makakatulong sa akin para po ako lumago sa aking spiritual na pananampalataya at ang buhay. Sa oras po na ito, lahat ng itong aking dasal, binabalik sa iyo sa pangalan ng Jesus. Amen. So, yun po yung prayer na yun na talagang mag-a-assure sa iyo na ikaw ay bahagi na sa pamilya ng Diyos. So, mga kapatid, ulitin ko po, hindi po tayo nakapag-live sa YouTube kasi hindi pa pwede yung aking cellphone or yung ating channel kasi po ay wala pang 1,000 subscribers. So, sa Facebook pa rin po ako magla-live. Then, sana umabot tayo ng 1,000 subscriber para po pwede na akong mag-live sa Facebook. So, and then, sa atin pong pagbabalik, handa po natin, nananawagan po ako sa lahat, especially po yung ating mga nakakaluwag-luwag sa buhay, no, yung meron, na we will join together financially kasi my heart
says, no, na binibigyan ako ng conviction ng Lord na we need to bless yung ating mga frontliners after po nitong pandemic na ito, that we will honor yung kanilang pagiging bayani, no? Kahit simple lang na ating ma-recognize sila, mabigyan natin po sila ng pasasalamat, no? Dahil sa effort po nila talaga, especially po yung ating sakop po ng barangay Banlico. If you have friends na frontliner, you can invite them, no? Pero wala pa tayong date dahil wala pa po tayong specific na kung kailan po pwedeng mag-resume ang ating pananambahan na sama-sama. So, i-update ko po kayo and I hope na you will help and you will participate itong ating pong gagawin. Isang victory celebration para po sa lahat, no, ng ating mga bayani, no. So, sa lahat po ng mga frontliners, saludo po kami sa inyo. Salamat po sa pagpapagal nyo. Salamat po sa lakas. Salamat po sa yung puso po ninyo na handang tumulong, lalong-lalo na sa ating pong mga biktima ng ating itong biktima na ito ng COVID-19. So patuloy po tayong mananalangin, idulog po natin sa Panginoon sa umagang ito ang lahat ng mga apektado po ng ating COVID-19 ng itong pandemic na ito, at we will declare that God will put an end na, no, sa ating pong suffering na ito. So dahil po ang ating kalaban hindi nakikita, so only God can see, no, kung nasaan yon, nasaan sila. So we will continue to pray. I will give you an assurance na if you believe with all your heart, ikaw ay gagaling sa iyong karamdaman. If you believe with all your heart. So, kaya faith ang aking topic kasi pinapalakas ko po ang pananampalataya ng bawat isa. So, kaya po nating gumaling, kaya po nating ma-overcome. Kung wala ka na ngayon, just seek God. Just pray to God. God will provide sa lahat po ng ating pangangailangan. Sige po, tayo po yung manalangin. No? Ilagay po natin, taas po natin ating mga kamay. No? And then we will pray to God. And this is a sign of declaration that God is powerful. No? Yung kamay niya ay kayang abutin lahat ng mga nangangailangan. Lahat ng mga nananampalataya na totoo, kaya niyang abutin yun. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po Ama sa iyong pagmamahal. Salamat po Ama sa lahat ng bagay po na ibinigay niyo po sa amin. Sa lahat po ng mga enlightenments mula sa salita mo, salamat po. Salamat din po na yung pinapalakas ang aming pananampalataya sa kabila ng aming nararanasan sa mga pagkakataong ito. Ama, tinataas po namin lahat ng aming mga panalangin sa inyo. Dalangin po namin na lahat ng mga nagkaroon ng karamdaman dulot nitong COVID-19. Lord, dalangin ko na magkaroon po sila ng pananampalataya. Yung pananampalataya kayang umabot sa puso mo at kayang, Panginoon, magpakilos ng iyong kamay para sila ipagalingin. Lord, alam ko po na kaya niyo po silang pagalingin. God, we ask na marami pong tao tutulong sa kanila para lumakas din po ang kanilang pananampalataya. We believe, Lord, na ikaw ang kanilang dakilang manggagamot. At sa lahat po ng mga may karamdaman, Lord God, kayo po ang dakila nilang manggagamot. Kaya, Ama, we believe na sila po ay gagaling na sa mga oras na ito. Salamat po. Pagpalain niyo po ang aming bansa. Pagpalain niyo po, Panginoon, lahat ng mga frontliners mula, Lord, sa aming lahat ng namumuno sa amin, lahat ng may tamang puso sa kanilang pamumuno, pagpalain niyo po sila. Because, Lord, I know that you will put judgment to those people, to those leaders, Lord God, na hindi tama ang kanilang puso doon sa kanilang sinumpaang pangako. But Lord,
I know that you will remain faithful sa lahat ng mga tapat sa inyo. Kaya Lord, pagpalain niyo po lahat ng aming frontliners, especially Lord, lahat ng mga nasa ospital, Panginoon. Lord, sila po yung pinakamas malapit, Lord God, doon sa pag-transfer ng sakit. Lord, I pray that you will strengthen their faith, Lord. Give them, Lord God, yung pag-asa nagmumula sa iyo. Yung positibong pananaw na magtatagumpay po kami sa labang ito na nagkakaisa. Lord, I'm praying, Lord, sa lahat po ng mga mamamayan, Lord, na mag-cooperate po ang bawat isa, Lord God, para puksain, mapigilan, Lord God, ang pagkalat ng sakit na ito. Lord God, because, Lord, kailangan po namin, Lord God, ng wisdom, Lord God. Hindi puro emosyon, kundi wisdom, Lord God. Kaya, Lord, bigyan niyo po ang bawat isa ng ganung klaseng conviction. Salamat po sa mga oras po na ito. Lord, i-bless niyo po, Lord God, lahat ng mga pulis namin, mga sundalo, lahat, Panginoon, ng mga nasa checkpoint, Lord, lahat ng mga nagpabantay, Lord, protektahan niyo po sila, Panginoon. Salamat po sa mga oras na ito. And Lord, we believe na sabay-sabay kami mga Pilipino na tatayo at itataas ang aming mga kamay na magbibigay ng papuri sa iyo at sasabihin po namin na ikaw ang Diyos namin at magtatagumpay po kami, Panginoon, sa labang ito. Lord, it will give you more honor, more glory, more praise, more adoration. Dahil po, Panginoon, ikaw po ay hinahanda kami, Lord, sa iyong pagbabalik. Lord, pinapaalam niyo po sa amin, Lord God, that you are really fulfilling what your word has said, Lord God. And kami po, Panginoon, ang mga nasa frontliners, Lord God, kami mga Kristiyano, kami yung nakakaalam, Lord, mula sa salita mo, na ikaw, Panginoon, ay patuloy na tutupad sa iyong sinabi. Salamat po sa oras po na ito. Pagpalain niyo po kami, aming pamilya, and Lord God, this week, Lord God, na maging fruitful pa, Panginoon, ang aming mga buhay. Kasama, Lord God, ang aming mga mahal sa buhay. Salamat po. Ito pong aming samot panalangin, tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos.